Hello mga kapatid, gusto ko lang ngayong kwentuhan, baka lang may makapakinig. Alam nyo, marami sa atin ang lumaki na ordinaryong tao na in one way or another naging biktima. There was a time in my life when I was with the wrong crowd, a crowd who uses illegal drugs nung ako ay bata pa. And I saw kung paano nito sirain yung buhay at pamilya. And when I was in college, and long after na wala na ako sa isang paaralan na pinanggalingan ko kung saan ako namulat sa pakikibaka, I have seen children disobey their parents para sa inaakala nilang higher cause, which is yung maging komunista at sumali sa pakikibaka. Nung nagtatrabaho na tayo sa ating workplace, sa streets, makakita ka ng injustice hanggang sa masyado na akong namulat sa dami ng napagtrabahuhan kong lugar, pwesto sa gobyerno, pwesto sa pribado, nakita ko na. What I appreciate with Tatay Digong is pinilit niya maging patas. Biruin mo, ang daming naninira sa kanya pero yung mga sinasabi niya, ginagawa niya. Ramdam na ramdam mo yung genuineness at talagang hindi lang sa salita ipinakita niya. Can you imagine? Warning the drug users to stop. Stop na kayo. It was a stern warning. Walang ibang pangulo na gumawa niyan or politiko na gumawa niyan. Saan man siya umupo, ang sasabihin niya is stop. Yung ginagawa niya masama, stop. Kaya labis yung pagtataka ko sa mga tao na gusto siyang sirain. Biruin mo, binigyan ka na ng fair warning. Alam mo sa batas, merong ang tinatawag na twin notice rule. You notify yung tao. Kunwari, ikaw ay may hinihingi, naniningil ka ng utang, i-notify mo. Si PRRD, in his capacity as a leader, ninonotify niya lahat na you stop kung may masama kang ginagawa. Otherwise, I will go after you. Ngayon, ano ang masama doon? Pinoproteksyonan niya lang yung bayan. Tapos pag nagpatayan itong mga criminal elements na ito dahil syempre may pinapaglilinis silang gagawin, may mga mas matataas sa kanila na ayaw ng trail. Sisisihin nyo sa mga patayang yung si Duterte. So ako talagang siya lang talaga yung masasabi kong politiko na I truly admired and respected. And I think marami sa ating mga kababayan ay ganun din ang nararamdaman. Kung kaya bukod sa hangarin ko at panalangin na siya'y makalaya at makauwi na, bukod sa hangarin ko na manatili yung legacy nila sa Pilipinas, sa Davao, bukod sa hangarin ko na mamuno yung mga katulad ni Pangulong Duterte bilang presidente sa katauhan ng kanyang anak at sa mga susunod pa, ako rin ay nananalangin na marami pang tao, good men and women, na maglingkod sa bayan na ito na may prinsipyo na katulad niya. Mga taong na-inspire niya na kapag ikaw ay humawak ng kapangyarihan, magamit mo sa tama. Can you imagine kung meron tayong President Rodrigo Roa Duterte na Pangulo and a Chief Justice just like him and a DOJ Secretary just like him and a Solicitor General just like him and a Senate President just like him
and a Speaker of the House just like him? O kung yung gobernador nyo ganon sa kanya? O kung yung mayor nyo ganon sa kanya? O kung yung barangay captain nyo ganon sa kanya? O yung boss mo? The only way na ang Pilipinas ay maging great country is meron tayong isang simbolo na kagaya ni Pangulong Duterte na tinitingala, na nagbibigay inspirasyon sa atin, na totoong naglingkod, because the legacy will live on. At sa pag-usbong ng mga leaders, etong mga tinutukoy kong hopefully na-inspire niya ay magiging katulad niya. Hindi insecure, may malalim na pag-iintindi sa kasaysayan, may malalim na pagtingin sa kapaligiran, sa paligid, sa katotohanan, at hindi basta papogi lang. Hindi yung mga leaders na mapagpanggap na masabi lang na ginawa niya yung tama, basta gagawin na lang. Dahil lang insecure. Tingnan niyo itong gobyernong to. To be specific, gobyerno ng bangag. Sa labis na insecurity nila kay Pangulong Duterte, talagang ginusto nilang sirain. Bagamat nakipagkaibigan sila sa gobyernong ito, ipinalibing ni Duterte ang tatay nila. Si Duterte ang niligawan nila makatandem nitong bugok na presidente na ito. Tapos ganun ang gagawin. You cannot tell me na wala ka dapat utang na loob, batas ang pinag-usap. Bullshit. Wala ka lang talagang utang na loob, kaya binalahura mo pati batas dahil sa insecurity nyo. So muli, ako'y nananalangin sa Panginoon na makalaya na ang ating Pangulong Duterte, makauwi na at humaba pa ang buhay niya kagaya ng mga magulang natin. Kagaya natin, humaba pa yung buhay niya at marami pa tayong mabuting magawa rito sa mundong ibabaw. So God bless everyone, God bless every Filipino, and sana talagang tumagos sa atin yung sinabi ni Pangulong Duterte. I am not a Filipino for nothing.